Kaugnay po ito sa desisyon ni Congressman Dan Fernandez at Congressman Abante Jr. na i-vacate temporarily ang kanilang chairmanship sa House Quadcom. Dahil nga inakusahan sila ng former Mandaluyong City Police Chief na si Colonel Hector Grijaldo. Pre-pressure lang daw na itong dalawang kongresista na ito, itong Colonel, itong Mandaluyong City Police Chief na ito, para i-confirm sa kanila or sa pagdinig na yon ang tungkol nga sa drug war reward system. Na pressure lang daw or pre-pressure lang daw. Hindi kaya't may nag-pressure din dito sa Colonel na ito para bumaliktad. Posible, dahil madali naman talaga sabihin na na-pressure lang ako. Na ako'y inutusan lang na itong dalawang kongresista na ito. Pero napakaganda ng act or na itong move na ito ng dalawang kongresista. Dahil nga naman, kung naandyan pa sila sa investigasyon, mahirapan talaga na maging transparent ang gagawing probe. Magiging impartial. Hindi na, wala ng honesty and transparency na mangyayari dyan sa investigation na yan. Kaya ayun, minabuti nila na sila ay magpa-relieve muna. Because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments. Maganda yung kanilang ginawa, totoo. Pero sa puntong ito, hindi pa talaga natin sigurado kung sino ang dapat paniwalaan. Pero napakaganda ng move na ginawa na itong dalawang kongresista na ito, na sana daw ay ginaya ni Mr. Bato de la Rosa. Kung natatandaan niyo po, etong si Mr. Bato de la Rosa ay aligaga at gustong-gustong pamunuan nga ang investigasyon tungkol sa EJK dyan sa Senado. Butatanga lang at syempre pahiya sa mga senators na katulad ng Senate President na si Cheese Escudero. Out of delicadeza talaga itong ginawa na itong dalawang ito. So sana daw ay in-apply din ito ni Bato de la Rosa. Dahil yung mga Senado or mga senators na katulad ni Bato, ni Robin Padilla, Bongo, kitang-kita nyo naman. Diba? Kitang-kita nyo naman kung paanong nag-react, kung paanong dinipensahan ang kanilang idolo doon sa investigasyon na yan. Ang Senate of the Philippines mukhang wala na dahil nga sa mga K9 senators na itong si Digong. At totoo po yan. Kaya nga umattend si Digong sa Senado dahil alam niya na meron siyang mga kakampi dyan. At you see, ayaw na ayaw umattend sa House Quadcom dahil alam niya na kung kinabahan siya sa Senado, siguradong mas makakabahan siya sa Kamara dahil nga mas magagaling dihama. Kumpara kasi sa isa lang na talagang lumaban at pinanindigan ang prinsipyo na si Senator Riza Ontiveros. Kaya mabuhay po kayo. Anyway, hindi na mangyayari ata na umattend pa itong si Digong sa House Quadcom hearing. Pero yun nga, sapat na naman siguro yung pag-amin. Napakaraming inamin ni Digong sa Senado. At yun nga, katulad ng sinabi ko rin, mukhang ito ay isa sa pinaka-overwhelming na evidence. At baka ito na lang talaga ang inaantay ng ICC. Kaya maging positive po tayo bago magpasko. Magandang balita, magandang regalo sa ating lahat kung ito man ay mangyari. Kung yung gusto nating lahat ay mangyari, alam niyo na yun. Good luck!